Hello, magandang araw sa inyong lahat. Medyo makulimlim ang panahon ngayon. Pero okay lang yan. Basta masaya ang mga alaga nating mga manok. At nandito tayo ngayon sa bahay ng mga Rhode Island Red at Native Chicken na alaga ko. At syempre, bibisitahin natin sila, no? At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kahit na hindi ako magle-lecture, papakita ko lang itong mga RIR ko ngayon. Sana panoorin nyo na rin at tapusin ang video. At kung may lalabas na ads, sana huwag nang mag-skip. Lalo na kung short ad lang naman ito. Tulong nyo na sa channel ko. So ito na yung mga RIR. Maganda yung ano nila ngayon, maganda yung pangingitlog nila kasi alam nyo napakaaga, nakakolek na ako ng 3 kanina and then meron na ulit ngayon, oh, ayan. Ayan. At malalaki na yung itlog nila, pang-4 na to. Wala pang hapon. 11 o'clock pa lang ng tanghali. O mag-12 o'clock. So, mamaya madadagdagan pa yan. Lumalaki na yung size ng itlog nila. May mga lumalabas ng large at saka extra large. And bihira nang may lalabas na yung medium. Mukhang wala ng small kasi pag tinitimbang ko, timbang na ng medium. So, pero pagka may bumibili, kasi siyempre, di ba, hindi naman namin makain lahat kagaya ng sinabi ko. Hindi namin mauulam yan ng araw-araw na bawat itlog nila uulamin namin. Siyempre, maano naman kami, di ba? Lalo na may mga age na kami. May edad na kami. Pagkakain kami ng kain ng itlog ng araw-araw na walang puknat, hindi naman maganda, di ba? Okay lang yan na araw-araw, basta wala kang history ng mataas na kolesterol, ganyan. Kasi siyempre, ang itlog ay nagdudulot din ng nakakapagdagdag din sa mataas na kolesterol kung meron kang history ng mataas na kolesterol tapos sige ka pa ng sige ng may mataas na kolesterol na pagkain. So ito okay lang, no? 'Di ba kasi ang ang yung prescribed naman na na kainin mo ng araw-araw ay pwede ka 2 hanggang 3, ganyan. Pero syempre, ingat-ingat din, 'di ba? So itong tandang ng RIR na to, laki niya, no, 'di ba? Ginagawa ko kasi kailangan na hindi laging may semilya, hindi laging fertile ang itlog ng mga ito dahil syempre for food consumption, no. Sayang naman kung may semilya po kakainin namin na hindi naman ma-develop, 'di ba? So ito, inaalis ko dito sa bahay nila. Inilalabas ko dyan sa bahay ng mga itong mga native chicken na to para mag-crossbreed sila. At sa kasalukuyan, inumin nila ngayon pala ay malunggay. Nakamalunggay silang lahat ngayon. So isiningit ko lang. Kasi green yung baka di ba? Sa kasalukuyan, meron akong inahin. Yun, yung oldest na inahin na yon, yan yung pinaka-old ko na inahin, yung nagkakamot na yan. Itong tatlong pulet na yan, kararating lang kaninang umaga. Yung bumili sa akin ng itlog na fertile kaninang umaga, kaibigan ko rin, syempre, na papalitan kami ng produkto. Siya yung binibilhan ko ng malalaking lahi ng mga native chicken. So may mga balahibo sa paa yan. Parang na-crossbreed sa ibang lahi. So, kasalukuyan, itong inahin na to, yung oldest, no? Meron na siyang naipon. 8 na sana dapat yan, nalaglag nung isa. Kasi siguro yung, di ba pag mangingitlog, bago mangitlog ang manok, nagkakuray-kuray pa siya. Yung kakalakalaykay pa siya dyan, no? Pag nagre-ready. So, aksidente nalaglag yung isa, sayang naman. Kaya, 7 pa lang ngayon. 2, 4, 6, 7. So, 7 na. Pero ang normal na naiitlog niyan, 14 eggs, ganyan, 12 to 14 eggs. Pero binabawasan ko lang para kung minsan, para yung saktong-sakto lang na malilimliman niya yung nandyan. At ang itlog na yan na yung product ng yun, crossbreed nila ng Rhode Island Red na yung rooster. Ngayon, itong inahin naman na ito, naglilimlim ng purong itlog pa rin ng RIR. Yun. At may mga
kiti ako doon na napisana ng mga RIR. At yung para pandagdag ko ng pandagdag ko ng yung mga layer ko pagdating ng pag lumaki na sila. So hindi ako bibili ng hindi na ako bibili ng pinagtsatsagaan kong magpalaki na lang ng sarili kong kiti kaysa yung maghanap ako dun sa malayo o kaya bibili pa ako bibili pa ako ng ng RTL na naman na baka na hindi ko alam yung history, di ba? Kasi naranasan ko bumili ako ng RTL, idinagdag ko dito. Tapos yung pala may history ng sipon. Yun yung kinal ko na noon, di kasi di ba? Inaobserbahan ko, gagaling siya tapos mamaya hindi, gagaling siya hindi, edi maghahawa pa kaya i-discard ko siya dito. So kinal ko siya. Kasi at saka yung production niya kasi hindi hindi regular. So sayang yun naman yung kinakain niya, di ba? So ganun ang gagawin niyo pagka may mga layer kayo na may history ng sipon, yung chronic yung CRD yung chronic respiratory disease. Yan pabalik-balik yan. Yung coryza, ganyan, 'di ba? Pagka gumaling 'yon, mamaya pag hindi maganda yung panahon o ulan, magkakaroon na naman yan lalo na kung mahina ang immune system nila, babalik yan. Pero salamat naman sa Diyos kasi itong mga RIR na kahit kakunti lang sila kahit na nung nakaraan binaha itong bahay nila, naman, okay naman sila. So nag-update lang ako dito sa RIR. Okay pa naman sila, 'di ba? May ginawa akong video noon nung after ng baha. So ngayon, okay na okay sila. Kaya salamat naman.